Yes, tama kayo nang narinig. Natapos na sa wakas ang ating Bahay Kubo project. Pagkatapos ng napakahabang panahon, umabot din sa pagtatapos. What's next na kaya dito? So dito tayo sa Bago Farm, tatapusin na natin ang ating kubo! Tapusin! Talagang aray kakaunti na, kaya ako ay nagsama na rin ng 2 pang extra para sure na matatapos na ang ating structure. Ang kulang na lang naman dito ay ang harapan, patpat, tapos may kaunti pang frames. Then ang pintuan syempre. Talagang matapos ang pagkahaba-habang panahon ay matatapos din sa wakas. Ilang oras na lang. Structure pa lang naman pinag-usapan natin kasi bala ko pang barnasan itong kubo kapag sinipag. Kaya yan, hapit na sila. Kanya-kanyang toka. May naghahati ng kawayan, may nagtatalas nito. Merong nagtatapos ng framing, then isang naglalapat ng mga patpat. Pag yan ay hindi pa natapos ay. Si Jay nagsalang na ng sinaing. May dala kasi kaming ulam kaya sinaing na lang ang kailangan. Damihi at itataod namin niya mamayang pananghalian. Ang gandang tingnan ng unti-unting nasasaraduhan ang paligid ng ating bahay kubo na dati, nagsimula lang tayo sa poste. Ngayon, eto na. Napakaganda ng kubo. Sige na nga, hindi napakaganda. Disenteng kubo. Kubo na napakasarap pahingahan, pagsaluhan ng pagkain, tambayan, at may water supply at kuryente. Kaya para sa amin, napakaganda nitong kubo na ito. Walang papantay sa kubo na ito. Perfect ito sa amin. Siyempre, alam nga naman laitin namin ang aming kubo, di ba? Paano kaya namin isa-celebrate ang pagtatapos ng structure ng kubo? Yun naman siguro, no? Call of Duty lang banog. Ay inang, panalo yan for sure. Dito, gate naman ang ginagawa namin. Ang purpose lang naman nito ay hindi makapasok ang aso dito kasi minsan may nakakalusot pa rin sa ating bakod. Tapos, baba natin ng basurahan. Ayun, edi nagkakalat. Kaya pag may ganitong gate, hindi na natin kalaban ng aso. Pusa na lang kasi mataas silang tumalon eh. Pag pinto o gate na build, si John Paul palagi ang nagmamalaki sa ganito. Oh, Yabang na. Pinto na naman na re. Lagi na ako eh. Taglit. Ako ang magaling gawa eh. Napakagaling magluto. Napakabilis niya lang niluto yung Sarap kaldereta. Sarap. Kamangha-mangha. Sarap yan. Itong aming kubo, bunga ito ng teamwork. Wala namang expert sa amin dito eh. Wala rin ito talaga ang trabaho sa lahat ng mga nakasama ko dito. Mga sanay silang mga labor. Pero yung sasabihin na marunong talaga sa ganito, wala ni isa sa amin. Kaya nakaka-proud lang na kahit mabagal at matagal, nakabuo kami ng ganitong structure. Si John Paul ang sa frame ng gate. Si Jema naman ang nagpatpat. Tingnan nyo naman at may bulaklak pa yan sa gitna. Unang sukat, naku po, mali ang pwesto ng bisagra. Paloob ang unang setup. Kaso, pangit yun eh. Sisikip sa loob ng kubo. Ang laki ng space na mawawala, lalo na sa upuan. Kaya edit muna natin. Babalik rin natin lahat. Palabas na, dapat sa kabila pa ang bisagra. Okay, second try. Ilalapat na namin ang nakabukas ang gate para yung pagkakabisagra ay saktong-sakto at hindi persado kapag binuksan. Malinis pang tingnan at hindi nakakauntog basta-basta. Kailangan lang level din. Para hindi mabash at hindi siya bubukas at sasara ng sarili niya. At baka makahampas pa ng tao at minsan ay nagiging mahangin dito. And yun, natapos na ang structure ng ating Bahay Kubo project. Until next project, yun lang. Peace.